Ayan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa mga kapatirang naririto. Sumainyo pong lahat ang kapayapaan ng Diyos. At hindi po ako magtitinda, kaya baka po tanongin niyo ako bakit ako may dalan to. Hindi po ako mag-online sale. At yan po ay may ipapakita po ako sa atin lahat. So, bago po tayo tuluyang magsimula sa gawain ito, simulan po natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Let us pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pribilehiyong ibinibigay niyo sa bawat isa na kami ay makatawag sa iyo, O Diyos. Lord, sa mga oras na to, siyasatin mo po ang puso ng bawat isa. Hindi ko po alam ang kanilang mga kalagayan. Hindi ko po alam kung ano yung mga kabigatan na nasa kanilang daladalahin. Lord, pag-aangin mo po ito. O tanggalin mo na ito, Lord. Ikaw po ang mangusap ngayong umagang ito. Buksan mo po ang aming mga tenga at ipasok mo po ang iyong salita sa aming pinakamatabang puso. At Lord, naway maitatak namin ito sa aming isipan nang sa ganon, ito ang aming maging ilawan sa landas na aming tatahakin. Minsan pa, Panginoon, mangusap ka ngayong oras na to. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Lord, may baba ko nawa ang aking sarili at ikaw ang aking maitaas. Ikaw ang kanilang makita, itago mo ako sa iyong likuran. Maraming salamat po at patawad, Lord, sa mga nagagawa naming pagkakasala. Pagkakasala sa aming kapwa, pagkakasala sa iyo, O Diyos. Alam namin, Lord, na sa tuwing kami nagkakasala, ikaw ang aming nasasaktan. Tulungan mo po kami, Lord. At Lord, dinadalangin ko rin po ang mga kapatiran na wala rito. Kumilos ka sa buhay nila. At nawa, O Diyos, mapakinggan nila ang iyong salita rin. Salamat po muli sa pagkakataong ito na ibinibigay mo sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po ako. Please open your Bible sa ang pag-uusapan po natin today ay ang John chapter 21 verse 15 to 19. Ito po ang sabi, kung meron po tayong Bible, sige po, samahan niyo po ako. Sinabi po dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Verse 16 po, muling siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 18. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka sa kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo,
iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Sa buhay daw po ng tao, maraming mga bagay na nakakapagpahina sa atin. Salamat po. Salamat, sis. So, sabi nga po, ang buhay daw po ng tao ay hindi dapat maging katulad ng isang chichirya. Kaya po sinabi ko kanina hindi po ako mag-online. Gagawin ko po itong illustration sa inyo. Ang isang chichirya daw po o yung snacks, kung tawagin, ay makikita po natin may mga maliliit na space. Tama po ba? Ganyan daw po ang karaniwang nagiging buhay ng isang tao, nagkakaroon ng open space. Nawawala yung pag-ibig. Dahil kung makikita po natin, itong talatang ito, laging actually nung Sunday, ito po talaga, sinundan ko lang po si Pastor Rico, para mas maunawaan natin. Ayan po, pag sinabi pong meron tayong mga kahinaan sa buhay, nawawala tuloy o hindi natin nakikita yung pag-ibig na ipinaranas sa atin ng Panginoon. Bakit? Kapag ganito raw po kasi, yung buhay daw po ng isang tao is like a chichirya, nawawala ng pag-ibig. Kaya nga po may dalawang bagay akong dito eh. Yung isa may seat o yung may lock. Pag binuksan po, may lock. Yan po yung parang pag-ibig. Napakahirap pong buksan pag may lock eh. Ayan po. Meron siyang seat, di ba? Hindi siya agad-agad mabubuksan. Kasi po ang buhay natin, ang demonyo, naghahanap lang ng space sa buhay mo. So pag nakakita na siya ng entry point, pag nakakita siya ng bagay na saan ka bubuksan, ayan. So, unti-unti, ayan, yung maliliit na space na yan, yan yung gagamitin ng demonyo. Yan yung gagamitin ni Satanas sa buhay mo. At pag nakita niya na yung space na yan, diyan ka niya na uunti-unti. At hindi niya bibiglain yan, ha? Dahil hihintayin niya muna na maranasan mo yung tinatawag na sinasabi mong madalas, anxiety, yung fear, diyan mo, hihintayin niya muna maranasan mo yung mga worries, yung problem. Kapag nakita niya na yan, dun ka na niya uunti-untiin hanggang sa mawasak ka. Ganyan po yung pinakikita rito. Pero kung makikita natin, kung may pamumuhay natin ang pag-ibig ng Diyos, at ipamumuhay natin to, mahihirapan na buksan. Buksan man niya, pero meron pa siyang isang bubuksan. Dahil yun yung pag-ibig na ibinigay sa'yo ng Diyos. At tandaan po natin, yung pag-ibig na yan, meron pong mga bagay na pinagagawa sa atin. At sabi nga po, kung ilang beses na pong pinag-uusapan itong John 21, pag sinabing John 21, dito po lumalabas yung sinasabing puro pag-ibig. Ayan, yung 4 na uri ng pag-ibig. Yan po yung nakikita lagi, yung puro pag-ibig. Ito po yung laging nagiging punto natin. Pag pinag-usapan yung John 21, puro pag-ibig. Pero hindi natin nakikita, ano ba yung nais talaga ng Diyos sa pag-ibig na to? Kasi po, pag nakita po natin, pag sinabing pag-ibig, andyan po yung agape. Ayan, alam na po ng maraming mga Kristiyano. Pag sinabing agape, sasabihin, divine love. Di ba po? Ayan po makikita natin yung spiritual love, yung phileo, makikita natin brotherly love, yung deep in a true friendship. Pag sinabi mo na mga, nagkamali po ako dito yata. Okay po. Meron po dito yung tinatawag na eros. Ano po ba yung eros? Yung physical. Yung physical body. Ito po yung tinatawag na showing passion love, yung eros po. Yung storge,
Ito naman po yung sinasabing casual memories. Ito po yung pag-ibig sa pamilya, pag-ibig ng love of the child. Yan po yun eh. Alam na po natin yan. Pag sinabi pong pinag-usapan po itong tinanong si Pedro ng Panginoon, lalabas kagad natin, pag-ibig yan. Pero hindi po lang basta-basta pag-ibig. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya po, ang title po ng pag-uusapan po natin, ang habilin ng tunay na pag-ibig. Ano po ba yung habilin sa atin sa tunay na pag-ibig? Kung makikita po natin, sinabi po sa John 3:16. Alam po natin yan. Ano po ba yung John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, at kung sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon daw yung pag-ibig. Ang Amang Diyos ang nagbigay ng pag-ibig sa atin, kaya binigay niya ang ating Panginoong Hesus, at siya ang tumupad dun sa habilin sa tunay at wagas na pag-ibig. Yan po. Hindi lang po natin ito mararanasan sa kapartner natin. Mararanasan natin to sa Panginoon. Bakit po? Sabi nga po hindi siya naparito upang ipawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin ang lahat ng yun. Malinaw po na sinabi, upang tuparin. Bakit po? Makikita po natin sa Luke chapter 2, verse 7. Ang ating pong Panginoon ay ipinanganak na mahirap. Imagine niyo po King of King, pero saan siya pinanganak? Marami po dito pinanganak sa ospital. Magaganda pa nga pong ospital May Castro, may St. Luke's, di ba? Meron naman yung aba talaga, yung aba lang na masasabi natin sa mundong to, pinanganak sa bahay. Pero ang ating pong Panginoon, pinanganak sa kulungan ng hayop. Makikita po natin, ano ba yung katangian ng kulungan ng hayop? Mabaho, madilim, di ba po? So yun yung sinasabi po dito, ang ating Panginoon ay pinanganak na mahirap. Bagamat siya ay King of King, hindi siya kagaya ng mga hari Treyna na ipinanganak sa magandang palasyo. Hindi siya doon nakatira. At makikita po natin sa Luke chapter 9, verse 58, wala siyang sariling tahanan. Malinaw na sinabi niya, walang matirahan. Di ba? Mahirap lang ang Panginoon, pero ikaw, kamusta? Nagre-reklamo ka pa, pero sasabi mo, nangungupahan lang ako Wow! Buti nga nakakapangupahan ka. Ang Panginoon, wala man lang matiran. Di ba po? So, at yung pangatlo, ano po ba yung Sabi po dito, nung namatay ang Panginoon, inilibing siya sa hiram na libingan. Matthew 27, verse 59. Humiram siya kay Jose ng Arimateo. Imagine niyo, nakilibing lang ang Panginoon. Doon lang siya nilagay. Hiram lang yung kanyang pinaglagakan. Pero malinaw na makikita po natin na tinupad niya ang lahat ng sakripisyong yun para sa pag-ibig niya sa ating lahat. Yun yung pag-ibig na binigay ng Diyos, yung katuparan sa pag-ibig. Kaya nga po, kung nararanasan mo na makasalanan ka, kung sinasabi mong ang bigat-bigat na nakasalanan ko, laki na nagawa kong kasalanan, huwag mo sabihin, yun lang. Lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad, sabihin mo sa Kanya ang lahat ng bagay at sumunod ka sa Kanya. Kasi sabi nga po ni James, faith without action is death. Patay. Kaya dapat, kung gusto mo sumunod sa Kanya, buhatin mo ang iyong krus araw-araw. Sumunod ka sa Panginoon. Kalimutan mo ang iyong sarili. Pero makikita nga po natin, ano ba ang buhay ng isang tao na hindi nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Ayan, makikita po natin,
ang taong namumuhay na wala ang pag-ibig ng Diyos. Kapag wala daw po ang pag-ibig ng Diyos sa isang tao, ito daw po yung makikita. Number 1, walang tiyaga. Nawawalan ng tiyaga, lalo na po sa mga gawain, lalo na po sa pag-church, parang sinisilihan yung puwet, gusto nang umuwi. Sorry po kung may matatamaan po ako, pero yan po talaga. Walang tiyaga. Na laging may mga bagay na dinadahilan. Yan po yung bagay na nakikita kapag wala na yung pag-ibig ng Diyos. Kasi iba na yung natatanaw niya. Ibang side na. Number 2 po, kapag wala daw pong pag-ibig ng Diyos sa isang tao, nakikita daw po dito, maitim ang budhi, hindi marunong maawa sa kapwa. Parang gusto niya siya lang. Sinisiraan ang kapwa. Tandaan niyo po, kung ano ang ginagawa niyo sa inyong kapwa, ay siya rin ginagawa mo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Number 3, na maiinggitin. Naiinggit sa mga nakikita sa kanyang kapwa. Hindi niya nakikita yung blessing kasi kung ikaw may pag-ibig ng Diyos, nakikita mo yung blessing sa iyo ng Lord. Pero kung wala yung pag-ibig ng Diyos, ang nakikita mo, yung kapwa mo. Uy, naku siya yung, yabang yan eh. Ganun pa sasabihin mo eh, di ba? Naku, mayabang yan eh. Hindi niya naman kaya yan eh. Pero tandaan po natin, kung may pag-ibig tayo, hindi tayo maiinggit sa ating kapwa. Bagkos, katutuwaan natin ang kanilang mga pag-asenso. Di ba po? Next po, sabi dito, mayabang. Nagiging mayabang ka. Lahat ng bagay na ginagawa mo, akala mo sa'yo. Lahat ng mga bagay na na-achieve mo, akala mo ikaw lang. Ang totoo, bakit ka ba nagkatrabaho? Kasi pinagpala ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka na niya pagpapalain, kukunin niya na ang iyong buhay, kagaya ng isang mayaman. Sabi niya, paggagawa ko pa ang isa kong kamalig at pupunuin ko pa ng mga pagkain at sasabihin ko sa akin sarili. O anong sabi ng Panginoong Diyos? Hangal, ngayon pa lang, kukunin na kita. Malinaw. Kaya huwag kang magyabang. Lahat ng na-achieve mo ngayon, dahil yan sa pag-ibig ng Diyos, kaya ka pinagpapala. Next, mapagmataas. Sa lahat ng bagay, sabi nga po sa Biblia, ang nagmamataas ay ibinababa. Ang nagpapakababa ay itinataas. Malinaw na kung ikaw ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, tandaan po natin, ang mundong ito, hindi permanente. Hindi mo nga alam, baka mamaya may sakit ka na eh. Hindi mo alam, baka mamaya paglabas mo ng church na to, hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. Kaya huwag kang magmataas. Lagi kang magpakumbaba, lalo na sa harapan ng Diyos. Dahil, sabi ko nga po, kapag natapos na ang buhay natin at sinara na ng Panginoon ang aklat natin, tayo ay harap na sa Kanya, sa Kanyang harapan, ng napakababa. Tandaan po natin, lahat ng ating gawain dito, huwag mong pagyayabang o ipagyayabang yung tumulong ako sa kapwa ko, nagbigay ako, nagpakain ako na mahirap. Hindi po. Kaya rin pong gawin ng mga magnanakaw yan. Tandaan po natin, lahat ng ating gawa sa mundong ito ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. Next po, magaspang ang ugali. Bilang mga Kristiyano, dapat daw po, hindi na ganito yung ugali natin. Dapat daw po, bilang isang Kristiyano, alam natin kung paanong irespeto ang kapwa natin. Hindi man natin siya nakikita, dapat alam natin na kung may gamit dyan, igalang mo. Kung merong naglilinis dito, irespeto mo na pinaghirapan niya yung paglilinis na yun. Dapat alam natin kung paanong rumespeto ng kapwa. Next po. Mapagtanim ng sama ng loob. Dapat daw po hindi na tayo ganito eh. Na
Ay nako, basta, kailangan ko ng paliwanag niya, basta. Ang dami mong sinasabi. Paano kung umarap ka sa harapan ng Diyos? Paano kung nasa harapan ka na ng Diyos at sabihin niya basta, doon ka sa impyerno. Gusto mo ganon? Di ba? Dapat alam natin. Tapos sabi po dito, masiyahin sa masama. Lagi kang nagagalak sa mga gawaing masama. Lagi mong mas gusto makipag-inuman, lagi mong nawawalan ka ng panahon sa mga gantong gawain. Di ba? Mas nag-e-enjoy ka pa kapag kasama mo yung nakakagawa ka ng mga worldly. Mas masaya ka dun. Dapat hindi raw po. Dahil tandaan natin, dapat nagtatanim tayo ng mga kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Dahil ang kayamanan dito sa lupa ay kinakain ng anay at kalawang, ngunit ang kayamanan sa langit ay hindi nabubulok. Tandaan po natin yan. Sabi po dito, hindi marunong magpatawad. Alam niyo po yung pag nagpatawad may kondisyon. Ayan, ilang beses ko na pong tinatayo dito yan ha. Kapag nagpapatawad ka, laging may kondisyon. Yung pinatawad ko na siya, pero ayoko siyang makita. Yan, gas-gas na po sa akin yan. Lagi ko po sinasabi yan. Yung pinatawad ko na siya, pero ayoko siyang makita. Paano kapag namatay ka? Humarap ka sa Diyos. Sasabihin niya, nak, pinatawad na kita, pero ayoko kitang makita. Di ba? Matakot ka. Next, sabi po, hindi marunong magpatawad. Ayan, hindi raw po marunong magpatawad. Ayan, yan po yung sinabi ko kanina. So, dapat marunong tayong magpatawad. Sabi nga po sabi nga po sa isang panalangin, yung tinuro sa atin, sa Matthew 6, ano po ba yun? Di ba? Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Paano daw po patatawarin? Kung paano mo pinatawad ang iyong kapwa, ganun ka rin patatawarin ng Diyos. Dapat walang kondisyon. Next po, tamang hinala sa kapwa. Ayan, tamang hinala sa kapwa. Lalo na yung makakita lang, sabi nga po sa isang Facebook, kapag wala daw itsura, magnanakaw na pag nakatabi o kaya snatcher. Pero pag pogi, napakabait, romantiko. Yun daw po yung nagiging kasi ang tao sa look. Sa totoo lang po, kapag ang look ng isang tao maayos-ayos, sasabihin natin manager. Diba? Kapag nakita mong gwapo, ganito. Kaya nga po, merong isang tumayo po dito, nagbigay po siya ng sample, naalala ko po yun Meron daw pong lumabas ng kotse, bumaba daw po yung isang babaeng maganda, at may dalang mga bag, or may dala siyang bag. Tapos, sumunod sa kanya sa pagbaba ng kotse, may bumaba naman daw isang matandang lalaki. Ano daw po yung babae? Ayan, sasabihin, sekretary, tapos amo yung matanda, ganun kagad tayo no? So, hindi natin chinecheck, pero ang Diyos, nagche-check ng buhay. Kaya, ngayong umagan to, pacheck mo yung buhay mo sa Panginoon. Ayan po. Sabi po, next is, laging negative. Ayan, kapag wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanya, at hindi niya na ipamumuhay ito, nagiging negatibo yung pananaw niya. Laging negative na ayoko, baka magkamali ako dyan ikaw na lang. Minsan nga nakakalungkot pag Kristiyano na, mag-pray ka. Ba't ako? Naging ano pa? Naging, anong tawag dito? Batman. Di ba? Ba't ako? Ikaw na lang. Hindi ko kaya yan. Bakit di mo kaya? Tapos sasabihin, tumayo ka sa pulpito. Hindi ko pa kaya. Ayoko. Di ba? Tandaan mo, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Hindi ikaw ang magsasalita, kundi ang Diyos gagamitin niya ang kanyang Santong Espiritu para siya ang magsalita para sa iyo. At gagamitin ka lang niya. Magpagamit ka. Huwag kang negative. Dapat lagi tayong positive.
Next, sabi po dito, hindi matiisin. Ayan. Yan nga po yung sinasabi ko, di ba? Yung kapag merong mga ganitong gawain, o kaya sa church, yung merong prayer meeting, yung merong, ano pa po ba yung mga gawain natin? Kumbaga parang, alam niyo po yung early out, hindi to work, at hindi to yung sine na i-continue mo na lang. Sa sine nga, pag late ka eh. Hindi na kagaya dati. Na kapag late ka, pwede yung pang simulan sa simula. Ngayon, pag late ka, out ka na kasi may susunod na manonood. Di ba po? So, sabi nga po, dapat matiisin tayo. Hindi yung sinisilihan ang iyong puwit. At uuwi ka agad, nagmamadali. Di ba po? Hayaan mo na ang lahat ng bagay nasa plano ng Diyos. Kikilos ang Diyos. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ayun ay kagustuhan ng Diyos. Yun yung nasa plano niya eh. Kaya hindi aksidente na ikaw ay naparito. Pakisabi po sa inyong katabi, hindi aksidente na ikaw ay narito. Ayan. So, may dahilan po ang Diyos. Bakit po tayo naririto? Yan. So, pero wait. Yan. But wait. Ano nga ba yung sinasabi ni Apostol Paul? May sinabi sa Apostol Paul tungkol sa pag-ibig eh. Ano po ba yung sinasabi ni Apostol Paul? Ano po ba yung paliwanag ni Apostol Paul sa pag-ibig? Ito po ay makikita natin sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Gusto ko po kayo ang bumasa para po mas maganda. Okay, sige po, pakibasa po. 1, 2, 3, go! Ayan. So sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yan po yung sinabi ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto, kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Na dapat ipinamumuhay at tinatagubilin ng wagas na pag-ibig. Kung may wagas tayong pag-ibig, yan po ang ating makikita. Pero, balikan po natin, ano po ba yung sinasabi sa John 21, verse 15 to 19? May tatlong bagay na, oo, ibinigay niyo yung pag-ibig, pero meron ngang tagubilin. Sabi nga po, eto mga bagay na to, eto yung tagubilin eh. Tagubilin na dapat mo malaman na ito yung pag-ibig na dapat ipamuhay ng bawat isa. Ito yung pag-ibig. Tingnan po natin. Yan po. Ito po yung habilin ng pag-ibig. Ano po ba yung habilin ng pag-ibig? Sabi po, number 1. Ano daw po yung number 1? Feeder of the lamb. So, dapat daw po, kung meron tayong pag-ibig, ito po yung pinakita kay Pedro, kung merong pag-ibig, dapat tayo ay tagapagpakain ng mga batang tupa. May pinakain ka na ba? Tanong ko lang po sa inyo, may pinakain na po ba kayo? Okay, balikan po natin. Ang mga gantong pagkain, pisikal na pagkain ng katawan. Subalit, ang pagkain ng Espiritu ay ang salita ng Diyos.
Kapag ang ating pisikal na katawan ay hindi kumain sa loob ng isang araw, kumakalam ang ating sikmura, sumasakit. Kapag 2 araw, halos namimilipit na tayo at nanginginig. Pag pangatlong araw, tayo po ay hinimatay na. Pagdating ng 1 linggo, maaring tayo ay dehydrated or something na tayo mapupunta sa ospital. Di ba po? So, imagine niyo, kung ang inyong espiritu ay hindi kumakain sa loob ng 1 araw, ano na po ang nangyayari sa inyong espiritu? Ano na po ang kondisyon ng inyong espiritu ngayon? Mataba po ba o payat? Kaya tandaan po natin, dapat po pakainin po natin yan. At magpakain po tayo. Okay, makikita po natin na sabi po dito, ayan po, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa lahat ng ito? Malinaw po, pinakita ng Panginoon, sa lahat ng ito. Kumbaga, yung kayamanan sa mundo. Sabi po ni Simon, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi, ito po, malinaw po, sinabi sa kanya ni Jesus, ito po yung bilin. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Ito po yung nakakalimutan kasi. Ito lang po yung nakikita natin, pero ito hindi natin nakikita eh. Hindi natin nakikita yung tagubilin ng tunay na pag-ibig. Na kung ikaw ay inibig ng Diyos, ibahagi mo yung pag-ibig na yan. Maging daluyan ka ng pagpapala. Kung ano yung na-receive mo sa Kanya, ibahagi mo sa iba, huwag mong ipagdamot. Pakainin mo raw ang mga batang tupa. Ano po ba itong mga batang tupang to? Hindi po sinabi kay Pedro to upang ipahiya ng Panginoon si Pedro. Sinabi po ng Panginoon ito upang itagubilin kay Pedro yung mga batang tupa. Tandaan po natin nung araw ng Pentecost, pagkatapos po na sila ay lukuban ng Santong Espiritu at sila ay magsalita ng iba't ibang uri ng lengguwahe, makikita po natin, tumayo sa Pedro sa taheras. Di ba po, tumayo si Pedro? Anong ginawa ni Pedro? Nag-share. Ilan po ang naligtas? 3,000. Thank you po sa isang sumagot. 3,000. Yun po yung mga batang tupa. Imagine niyo, yun yung binilin eh. Hindi po to tinanong kay Pedro kasi gustong sumbatan ng Diyos si Pedro. Makasalanan ka. Hindi rin nais ipakita sa atin ng Panginoon to para sumbatan tayo na makasalanan ako. Na babaero ako. Na drug addict ako. Na mamamatay tao ako. Hindi. Dahil buwat nung namatay ang Panginoon sa krus at tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas mo, nilinis niya na yun at pinatawad ka na niya. Kagaya ng nakasama niya sa krus. Ngayon pa lang, ipagsasama na kita sa paraiso. Yan yung pinangako. Actually, yun nga po yung unang taong naligtas eh. Ngayon pa lang, ipagsasama na kita sa paraiso. Siya po yung unang taong nasyera ng kaligtasan talaga na tumanggap at nakareceive ng kaligtasan. Yung taong kasama ng Panginoon na napako sa krus. Kaya wag po nating kalimutan na ipinakikita po rito, ano po ba yun? Bakit batang tupa? Kasi ano po ba yung paliwanag sa mga bata? Kumakain pa sila ng ano? Huwag mong biglain, kapatid, kung nag-share ka man sa iba. Actually, turo nga po sa amin sa Bible School. Kapag nag-share ka raw, huwag mo raw kagad tuturo yung doctrine eh. Huwag mo raw tuturo kagad na, kapatid, kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Huwag daw po kagad ganun. Kasi malulunod yan. Kumbaga sa sanggol, pinakain mo kagad ng karne. Kaya po malinaw na pinakita dito eh. Pakainin mo yung batang tupa. Ano yung pagkain ng bata?
dahan-dahanin mo. At next po, take care of the sheep. So bakit po kailangang i-take care yung sheep? Sabi po dito, John 21 verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Kasi po, bakit po ba pinaulit? Kasi sabi, iniibig eh. Di ba? Yung pinag-uusapan po dito, laging sinasabi, ano po ba yung love? Kaya po love yung paliwanag ko rin po Kasi pag tinanong ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Ang gusto kasing ipakita ng iba, or ng mga tumatayo po, na nagpapaliwanag dito, ibig din yung sabihin. Pero ang sinasabi niya, mahal. Pero, tignan po natin, may tagubilin pa rin po. Sabi po, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. May bilin na naman. Kaya wag po natin kakalimutan, may bilin ng Panginoon. Ano daw po ang bilin? Alagaan ang mga tupa. Bilang nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, si Pedro na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, pinapaalagaan sa kanya yung mga tupa na maiiwan niya. Dahil alam ng Diyos na mangungulila to kapag siya ay umakyat na sa langit. Kaya pinapaalagaan po kay Pedro. Kaya ikaw kapatid, ilang tupa ang inaalagaan mo? Yang pong bagay na yan ay dapat nating maunawaan. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging may tagubilin. Pangatlo po, feeder of the sheep. Dapat po pakainin natin ang mga tupa. Malinaw po inulit hindi po yung kanina, batang tupa. Ngayon naman, tupa. Ibig sabihin, nakakain na ng salita ng Diyos. Alam na yung salita ng Diyos. Magkakaroon na lang ng palakasan. Kaya ikaw kapatid, nagbibigay ka ba ng lakas sa iyong kapatiran o nagiging katitisuran ka para sa iba? Alin ka lang doon? Dapat alam natin kung nagiging katitisuran o nagiging lakas ka. Sabi nga po, para daw pong 2 kandila yan. Bali 3. May isang malaki. Yung isa makikisindi, di ba? Yung pag kinakasal. Yung kapag kinakasal po, may 3 kandila. Isang malaking kandila, may 2 kandilang maliit. Sisindi po yung isa at yung isa naman makikisindi dito. Pag namatay to, sisindi siya dito. Dapat kapag nakikita mong nanghihinat ng lulupaypay ang iyong kapatiran, nagiging kalakasan ka para sa kanya, hindi yung magiging dahilan ka para lalo siyang madapa at gumapang at hindi na bumalik sa Panginoon. Yan po yung pinakikita sa ating pag-ibig. Dapat nagiging kalakasan tayo. Sinabi to kay Pedro, 3 beses, hindi dahil sa gustong ipamukha ng Diyos kay Pedro na nagkamali siya ng 3 beses. Hindi pinakita dito ng Panginoon na, Pedro, tinakwil mo kasi ko ng 3 beses Hindi. Tandaan mo kahit na gaano kabigat yung kasalanan mo, hindi makikita ng Diyos yun dahil buburahin niya yun, dahil mahal na mahal kanya. Kaya siya namatay para sa'yo. Tandaan po natin yan. Bigyan natin ng saysay yung pag-ibig ng Diyos. Kaya itong bagay na to, sinabi to kay Pedro, inulit kay Pedro na 3 beses, hindi para ipamukha kay Pedro yung mga pagkakamali niya. Kaya inulit ng Panginoon to dahil gusto ng Panginoon na itagubilin ng maayos kay Pedro para pag siya ay umakyat na sa langit, alam ni Pedro ang gagawin niya sa kanyang mga tupa. Yan po yung tinuturo dito.
Yan po yung pag-ibig na pinapakita po sa atin. Yan po yung pag-ibig na nais iparamdam sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sa totoo lang po, wag natin tingnan yung mga kamalian natin. Sabi nga po, sabihin sa 1 John 1:9, sabihin natin sa Diyos, yung mga bagay na pagkakamali natin, aminin natin. Yung totoong wala kang ititira. Yung totoong nagtitiwala ka dahil iniibig ka niya. At makikita po natin sa mga talatang ito, yung wagas na pag-ibig na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga po, hanggang sa huli, nagtagubili ng Panginoon. Sabi niya po sa John 21 verse 18 to 19, pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalin ka sa kung saan hindi mo gusto. Malinaw. Kaya nga po kanina natuwa po ako sa devotion ni Sister Malu. Sabi ko, hindi ko naman kinausap si Sister Malu. Bakit connected dito yung aking preaching o yung binigay ng Lord na preaching para ihayag ko sa mga kapatiran. Alam niyo po ba, sabi kanina ni Sister Malu, kailan mo gagawin to? Natandaan ba, pag bata ka pa, malinaw pa yung mata mo, pag tumatanda ka, lumalabo na? Ikaw kapatid, ngayon na naririto, I challenge you. Kailan mo gagawing ipahayag ang salita ng Diyos? Kapag bulag ka na? Kapag hindi ka na makalakad, naratay ka na sa banig ng karamdaman? Kailan mo tatanggapin ang salita ng Diyos? Kapag nasa huling hininga ka na? Hanggat malakas ka, tanggapin mo at ibahagi mo. Dahil tandaan mo, yan ang nais na sabihin sa atin ng Diyos. Yan yung nais niyang ipagawa sa atin. Kaya nga po, tingnan niyo po, luluwalhatiin ni Pedro ang Panginoon hanggang sa kamatayan. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Malinaw po. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano po yung sinabi ni Jesus? Sumunod ka sa akin. Kaya ikaw na nakarinig ngayon, huwag mong i-neglect na narinig mo yung pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi ko sa inyo, huwag niyo pong tingnan yung mga bagay na pagkakamali niyo sa buhay. Huwag niyo pong tignan yung mga kasalanan na nagawa ninyo. Dahil lang tignan nyo yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa inyo. Meron po akong pakikita sa inyo isang video. Ito po si Dolphy Jr. Sa totoo lang po, na-bless po ako sa kanya. Dahil napakaganda po nung ibinahagi niya. Tignan po natin, ano po ba yung buhay ni Dolphy Jr.? Si Dolphy Jr. po ay anak ng yumaong Dolphy the Comedy King. Sige po. Sister, ang una ko na bahaginan, mami ko. Share ko ang mami ko nakakilala sa Lord. Tapos, ang daddy ko na anyayaan ko sa isang event. Actually, nagte-taping siya ng Home Alone the release nun eh. Bigla akong tinawagan ng daddy. Sabi ko, Dad, anong oras ang break time? Sabi niya, 7:00. Sabi ko, Daddy, tama-tama. Sabi niya, bakit? Hindi to tayo maghahapunan. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami-daming kinukunan sa akin.
Tawagan kita mamaya. Alam niyo, wala pang 5 minutes, rooming ang cellphone ko. Nakita ko daddy ko. Asan ka? Daddy, Jade Valley, malapit na ako sa ABS. Nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, antay mo, darating ako. Hindi ko po in-expect yun. Dumating siya. Eksakto, daddy, nakita ko. Alas 7 ng gabi, nakatayo siya sa pintuan ng Jade Valley. Tinatawag ako. Pero galit na galit siya. Sabi niya, Ba't siya galit? ay paglapit ko, sabi niya, sabi mo, maghahapunan tayo. Sabi niya, oo nga, dad. Ay, ano nga to eh, kasi alam mo, 6,000 ang tao. Sabi ko, daddy, gawain ng Panginoon. Magsasalita kayo. Di, hinakay ko na siya papasok, di na siya nakaiwas. Alam mo, sister, ang may programa ng buhay natin ng Diyos talaga eh. Pag-upo ng daddy ko sa unahan, may babae pumanik, kinuha yung mikropono. Sabi ng babae, ngayon madidinig po natin ang patutuo ni Brother Dolphy Jr. Tumayo na ako, when I was sharing my testimony, nakita ko daddy ko iyak ng iyak. Si Mang Dolphy. Lalo nung mabanggit ko ako nasangkot sa isang kaso. Tumayo ang daddy ko, alam mo, sister, hindi na siya nahiya sa dami ng tao. Tumakbo sa unahan, niyakap ako ng daddy ko. Ang una kong narinig na sinabi niya, anak, isama mo na lahat ang kapatid mo dito. At doon sa gawain na yung kitang-kita ko po ang tatay ko, 2 kamay po nakataas sa tatay ko, tinanggap po niya ating Panginoon Diyos ko. Ako yung nagpapasalamat sa Lord. Totoo yung salita niya, Acts chapter 16, verse 31, sumampalataya kayo kay maliligtas, pati ang inyong buong sambayan. After my father, susunod na po yun, na-share ko, sister ko si Sally, si Freddy, si Edgar, si Rolly. Lahat sila kumilala at tumanggap sa Panginoon Diyos. Ako yung nagpapasalamat sa Lord, yung napakagulo kong buhay, napakasalimot, na mga pinagdaanan ko. Nagkaroon ng direction lahat dahil sa Panginoon. At ako, ang buhay ko ngayon, sister, talagang binibigay ko na lang sa Lord lahat. Papagamit ako hanggang may lakas ako. Gamitin mo ako, Lord, na ikwento ko yung kabutihan mo sa aking buhay. Kung ako man ay sinasabi, hindi naman, okay, black sheep. Pero hindi, mabait po ako. Black sheep nung Yun lang bata. talagang, Ngayon, shepherd na. talagang ano lang ako, sinira ng droga. Winasak ako ng drugs pero binuupo ako ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, kung may isang bagay na gusto nyong maalala ng mga tao sa inyo, as Dolphy Jr., ano po yun? Gusto ko maalala ako ng tao na ako yung anak ni Dolphy na sakit ng ulo. Pero ako naman din ang anak ni Dolphy na ngayon ay ginagamit ng Panginoon para magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Ayan po. So nakita po natin, alam niyo po yung, kung nararamdaman mo na makasalanan ka, kung nararamdaman mo na ikaw na yung pinaka-worst, no. Magpagamit ka sa Diyos at lilinisin niya yun. Sabi nga, black sheep naging isang maamong tupa. At ngayon, nagpagamit sa Diyos at nagbahagi ng salita niya. Napakagandang testimony. Kaya ikaw, kapatid, ngayon, kaya mo bang ipagamit sa Diyos ang iyong buhay? Dahil tandaan po natin, kung nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos, ito ay ating may pamumuhay. Kaya nga po, kung titignan po natin yung kanina, yung pinakita ni Pablo na pag-ibig o katangian ng pag-ibig, palitan po natin ito. Sabihin po natin yung Diyos. Ilagay po natin dito. Sige po, simulan po natin. 1, 2, 3, go! Sige po, lakas niyo po. Ayan po. So, sige po. So, nakita po natin, napakaganda. Pero kung papalitan natin ang pangalan yan, napakaganda po . Kung pangalan po natin ang ilalagay natin sa blanco, napakaganda po. Kaya po nilagay ko Diyos dahil tayo'y pamilya rito. Tayo na po yung sumasalamin dito. Kung titignan po natin, ulitin ko po, ang Diyos
ay matiyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang Diyos ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Napakaganda po, di ba po? Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Kagaya po ni Dolphy Jr., binago siya ng Diyos dahil naranasan niya ang mga katangian ng pag-ibig na to. At ginawa niya yung tinagubilin ng pag-ibig. Kaya po, ngayong umagang ito, alam ko po na may itinuro po sa atin ang ating Panginoon. Tayo po'y pumikit yumuko at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Lord, sa wagas na pag-ibig na ipinaranas mo sa bawat isa. Panginoon, inaamin po namin na kami ay makasalanan. Inaamin namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa iyong pagliligtas para sa amin, pero pinili mo kami, Lord, na makarinig ng iyong salita. Pinili mo kami, Panginoon, na makareceive, Panginoon, ng iyong kaligtasan at maramdaman namin at maranasan ang wagas mong pag-ibig. Minsan pa, Panginoon, kumilos ka sa buhay ng mga kapatiran na naririto. Hindi ko alam kung ano yung mga nararanasan nila o kabigatan, Panginoon. Ituro mo sa kanila na magtiwala sa iyo, O Diyos. Ipagkatiwala, Panginoon, walang ititira na kabigatan. Hindi ko alam kung sino man sa pamilya na naririto na merong hindi pagkakasunduan sa loob ng tahanan, Lord, pumagitna ka. Iparanas mo yung pag-ibig na ipinakita mo ngayon. Iparanas mo po yung pag-ibig upang maramdaman namin yung kapayapaan sa loob ng tahanan. Pumagitna ka, O Diyos. Lord, kung sa mga naririto ngayon ay may karamdaman, kabigatan, Panginoon, Lord, iparanas mo sa kanila yung wagas mong pag-ibig na walang kondisyon. Ipakita mo po yung positive side ng kanilang mga nararanasan na ikaw yung Diyos na kanilang lalapitan. Panginoon, kung meron man po sa mga kapatiran na naririto na may problema financially, Panginoon, ituro mo sa kanila na ikaw yung Diyos na kanilang aasahan. Ikaw yung Diyos na magpapala at magbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig na idinulot mo. At nawa, O Diyos, may pamuhay namin ang pag-ibig o tagubilin ng pag-ibig mo sa bawat isa. Lord, salamat po muli sa iyong mga salita. Ito po, Panginoon, ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan po, magandang umaga po muli sa inyong lahat. So, meron po tayong 15 minutes. Mag-grouping po tayo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Grouping po tayo, reflection po about sa naging topic po natin today. Sige po, mag-ikot na lang po tayo and group.